Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin na tayong lahat ay may sakit. Hindi lang naman po sakit ng pangangatawan ang ating nararamdaman at pinagdadaanan minsan. Minsan, sumasakit din ang ating ulo sa kakaisip sa ating mga problema. Alam ko, marami din sa inyo masakit ang bulsa dahil sa utang, dahil sa kahirapan. Pero din sumasakit ang kanilang loob dahil sa mga taong kasakit sa kanila, nagtaksil sa kanila, gumawa ng masama sa kanila. Pero mga kapatid, isang gamot para tayo ay makaranas ng kapayapaan, para tayo ay maging malaya sa sakit na ating nararanasan, ay ang pagmamahal. Yan ang utos ng Diyos. Magmahal tayo kahit na mahirap. Magmahal tayo kahit na masakit. Dahil meron tayong pagmamahal na maibibigay. Dahil tayo ay ginawa din sa pagmamahal. Kapag humihinto tayong magmahal, diyan humihirap at bumibigat ang buhay. Kaya naman aminin natin, mapagkakataon na kung saan naging mas malakas pa ang ating galit, ang ating puot, ang ating pagdududa, ang ating takot, kesa sa pagnanais nating magmahal sa Diyos at sa ating kapwa. Sa mga pagkakataon ng ating kahinaan, sa ating mga kasalanan, hingi natin muli ng awa at pagpapatawad sa Diyos para makita tayo muli karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lubos mong akitin sa iyong aming kalooban upang lagi naming pag-ukulan ng pagpapahalaga ang kaisa-isang talagang kailangan. At sa pagganap namin sa iyong pagmamahal, kami naway makapag-ukol ng pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon ay ibinigay nga sa inyo
ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan tulad ng kanyang pangako at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo igit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga na sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng poon ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang maging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ngayoy panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang iyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mga mabubuti. At pinapapatak niya ang ulan sa mga banal
at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ay siya lamang inyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang mga binabati lamang ninyo, ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kesa sa iba? Ginagawa rin naman yan ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Tanong lang po, sino po sa inyo dito ang nag-i-enjoy na merong kaaway? Meron po ba? Wala. Meron po ba sa inyo yung masaya siya, natutuwa siya dahil meron siyang hindi kasundo? Meron po ba? Wala din. At meron po ba sa inyo ang yumayaman dahil may kaaway siya? Meron po ba? Sabihin nyo lang po kung yan ang sikreto para yumaman, ha? Dadagdagan ko yung mga kaaway ko. Pero meron po ba yumaman dahil dumami yung kanyang kaaway? Meron siyang kaaway? Meron po ba? Walang yumayaman kapag meron siyang kaaway. Yun naman pala, kung hindi naman pala tayo nagiging masaya, payapa, kung hindi naman tayo yumayaman, umaangat sa buhay, dahil sa ating mga kaaway, bakit hindi pa natin sila patawarin? Bakit hindi natin mahalin ang ating mga kaaway? Mga kapatid, ito po ang tandaan nyo, ha? No amount of hatred will change your enemy. No amount of resentment will give you justice. No amount of revenge will undo the painful past. Maghiganti ka, hindi naman yan mababago nakalipas. Kamuhian mo yung nakasakit sa'yo, hindi mo siya mababago. At hindi rin gagaan ang pakiramdam mo. Amen? Kaya may dahilan ang Diyos. Bakit inutos niya na mahalin natin ang ating mga kaaway? Una, ito ay dahil anak tayo ng Diyos. Love your enemies because that is who you are. You are a being of love. You are a child of God. Remember this. Anyone can love their friends, but only children of God can love their enemies. Because children of God love like God loves. Mahalin mo, kapatid, ang kaaway mo. Kahit sino pa yan, asawa mo man, magulang mong nakasakit sa'yo, anak mo na lumalaban sa'yo, kapitbahay mo na chismoso, chismosa, katrabaho mo na pabida-bida, o kahit na yung hindi mo kaisip sa politika. Magmahal ka sa mga hindi mo kasundo, magmahal ka sa mga mahirap pakitunguhan, magmahal ka sa mga nakakasakit sa iyong puso't damdamin kasi may pagmamahal kang ibibigay sa kanila. Oo, hindi ka man nakatanggap ng mabuti galing sa kanila, pero baka nakalimutan mo, palagi kang nakakatanggap ng mabuti, ng grasya, ng biyaya galing sa Diyos. Di po ba? Kaya yung tinanggap mo na pagmamahal, huwag mong itatago, ibigay mo. Because remember, the more that you give, the more you receive. Amen? But secondly, love your enemies because it makes life more enjoyable, beautiful, and blessed. Ano pong mas masarap? Yung magmahal o magalit? Ano po? Yung magmahal, di po ba? Kaya nakakapagtaka, bakit hindi natin pinipili na magmahal? Ang sarap ng nagmamahal eh. Ang sarap ng minamahal ka eh. Di po ba? Mahirap kang mahalin kung ikaw mismo hindi ka marunong magbigay ng pagmamahal. Kung gusto mo makatanggap ka na mas maraming pagmamahal, umpisahan mo sa iyong sarili. Amen? Remember that love is the sweetness of the soul. Love is the pleasantness of the mind. And love is the makeup of the face.
Alam niyo po ba kung anong kahulugan ng buhay? Bakit po tayo nabubuhay? Bakit tayo umiiral? Bakit hanggang ngayon humihinga tayo? Bakit po hanggang ngayon nandito tayo sa ibabaw ng mundo? What is the meaning of life? What is the purpose of our life here on earth? Alam niyo po ba? Pakinggan niyo po ito. Huwag niyong kakalimutan. Dalawa po ang dahilan. Bakit humihinga ka, buhay ka pa rin, nagpapatuloy ka, umiiral ka. The first point of our life is that we should know, we should love, and we should serve the Lord. Nabubuhay ka para alamin mo, mahalin mo, paglingkuran mo ang Diyos dahil utang na loob natin ang ating buhay sa Diyos. Na-realize niyo po ba na buti na lang hindi ka ginawang bato ng Diyos? Di po ba? Hindi niyo po ba na-realize na buti na lang hindi kanya ginawang puno, hindi kanya ginawang uod. Sa lahat ng pwedeng mabuhay, ginawa kanyang tao. Isipin mo yon, pasalamatan mo yon. At bilang pasasalamat, mahalin mo siya, paglingkuran mo siya, gawin mong kagustuhan ng Diyos. But here is the second point of life. That life should be the enjoyment of the passage of time. Total, umaandar din ang oras. Bakit hindi pa natin gawing masaya ang ating buhay habang dumadaan ang oras? And how do you enjoy the passage of time? Simply by creating meaningful relationships. Anong talagang nagpapasaya sa tao? Pera? Panandalian lang yan. Kapangyarihan? Mawawala din yan. Kayamanan? Nananakaw din yan. Kalusugan? Manghihina ka din. Pero pansinin niyo po, kapag makahulugan ang iyong mga ugnayan, ang iyong relasyon, kahit na mahirap ka, kahit na mahina ka, kahit na wala kang pangalan, pero masaya ka, payapa ka, nakakadama ka ng kahulugan sa iyong buhay. Di po ba? It is relationship that makes our life more meaningful, bearable, and happy. Amen? Alam niyo po ba, bakit meron po mga taong nagbibisyo? Miserable mga yan. Bakit meron mga taong nagdadrugs? Kasi hindi maganda yung relationship nila sa kanilang mga pamilya. Di po ba? Nagdadrugs yung tao kasi meron siyang tinatakasan na realidad, na sitwasyon sa kanyang buhay. Yung mga chismosa, naghahanap lang ng simpatsya yan eh. KSP ang mga chismosa. Di po ba? Kasi pag ang isang tao minamahal, hindi siya kailangan manira ng kapwa niya. Kaya naninira ang isang tao kasi yun lang yung maibibigay niya sa loob niya eh. Sira din kasi siya. Pero pag buo ang tao sa loob, wala siyang makikitang dahilan. Bakit kailangan niyang sirain yung kapwa niya? Kapag ang tao kulang sa pagmamahal, yan ay nang-aaway. Yan ay nagwawala. Siya'y nakakasakit sa kanyang kapwa. Alam mo na may problemang tao. Pagkatapos sasaktan mo pa siya. Maawa ka sa kanya. Again, we love our enemies. Not because we tolerate their behavior. Mahalin mo yung nakasakit sa iyo. Bahala ng Diyos. Ang Diyos ang gagawa ng hustisya. Ang Diyos ang magpapantay ng lahat. Hindi mo trabaho yun, kapatid. You love your enemy because it is the most pleasant, the most enjoyable thing to do with your time, with your life, with your energy. Mas masarap nagmamahal kesa sa nagtatago ng sakit ng loob. Amen? Muli po, tanong ko sa inyo, anong mas masarap na pakiramdam? Yung pong nag-iisip paano ka maghiganti o yung nagpapatawad ka? Ano po? Yung nagpapatawad. Kasi pag nagpapatawad ka, pinapalaya mo ang iyong sarili sa galit. Amen? Anong mas masarap sa buhay? Yung wala kang kaaway o yung meron kang kaaway? Ano po? Yung wala kang kaaway. Kasi wala kang iniisip. May mga iba sa inyo, hindi na makatulog. Meron mga iba, hindi makapagtrabaho. Kasi hinahayaan nilang tumira sa isip nila yung mga taong nakasakit sa kanila. Di po ba? Sino nagpapasok dyan? Yung ibang tao? Hindi. Ikaw mismo. Di po ba? Kung pinapasok mo ang taong yan sa iyong isip at puso, nasa iyo din ang susi, kapatid. Buksan mo. Palabasin mo. Evict mo na. Now na. Huwag ka na maghihintay ng bukas. Amen? Mga kapatid, magmahal ka kahit sa mga kaaway mo. Kasi wala naman pong masasayang. Kapag nagmahal ka, babalik din sa iyo yung binibigay mo, yung pinapakita mo, yung binabahagi mo. Amen?
Be good to others even if others are not good to you. Because the goodness and the grace that you share will come back to you 100-fold. Amen? Panghuli po, magmahal ka ng kaaway para tuldukan mo na ang kasamaan. May tao daw po na nandura sa isang pari. Pero itong pari, pinabayaan lang niya yung tao. Bakit nandura ito pong tao? Kasi naiinis daw siya doon sa pari. Pag daw nag-humilya tungkol sa politika, naiinis siya doon sa sinasabi ng pari. Di niya matiis. Dinuraan niya. Alam niya nangyari, napansin ng mga tao, yung taong nandura, hindi po masyadong lumalabas doon sa bahay niya. Yun pala, nagkasakit siya. Sabi ng mga tao, ayan, karma, buti nga sa kanya. Pero nung nabalitaan daw po nung pari na nagkasakit yung tao na nandura sa kanya, alam niyo ginawa niya? Bumisita siya doon sa tao. Hindi lang niya pinagdasal yung tao, pinagdala pa niya ng pagkain at ng gamot. Napaiyak po yung tao. At nagtatanong siya sa pare, Father, ba't mo ako tinulungan? Masama-sama ng loob ko sa'yo. Sigurado masama din ang loob mo sa akin. Bakit mo ako tinulungan? Sumagot daw po ang pare. Sabi niya, ang galit mo ay ang iyong sakit. Pero dumating ako dito ngayon para gamutin ko ang iyong galit. Your anger is your sickness. But now, I have come to you to heal that sickness. Kapatid, kung hindi ka magmamahal, magpapatuloy ang sakit, ang galit, ang puot, at ang pananakit. You cannot solve evil with another evil. Amen? You cannot end the bad things, bad actions, with another bad action. But love breaks the cycle of evil, hatred, and violence. Kapag walang marunong magmahal, magpapatuloy ang karahasan. Kapag walang pagmamahal, magpapatuloy ang kasamaan, ang gantihan. Pansin niyo po yan. Subukan niyo man po sa social media. Makita ka ng masamang comment, patulan mo. Hindi kayo titigil. Ang haba nung thread. Nakita po ako ng ganyan, isang comment lang. Pagkatapos, ilan yung reply? 179. 500 something. Sabi ko, anong ginagawa ng mga taong ito? May buhay ba sila? Hindi ko po alam kung binabayaran sila, pero I doubt it. Ang dami pong nakiki-comment. Nalulungkot ako. Kasi isipin nyo, sayang ang oras. Mabilis lang ang buhay. Hindi mo alam kung bukas, buhay ka pa. Tapos saan mo ginamit yung iyong minuto, yung iyong segundo, yung iyong oras sa pakikipag-away sa taong hindi mo naman kakilala? Di po ba nakakalungkot yun? Mga kapatid, you cannot love when you have pride. Amen? You cannot love when you think so highly of yourself. Ang hadlang po ng ating pagmamahal sa iba, kapag madalas sinasabi natin, bakit niya ginawa sa akin yun? Anong tingin niya sa akin? Sino ba siya? Mga kapatid, wag sana magmula lang sa ating isip ang pagmamahal. Pero magmahal ka, humugot ka ng lakas sa magmahal, galing sa iyong karanasan ng biyaya galing sa Diyos. Always remember, you are not God. You are not always perfect. Many times, we become the enemy of God because of our sins. And yet, the good news is, time and time again, God forgives us and God loves us every day. Bakit hindi mo ipagkaloob yung pagmamahal na tinanggap mo sa Diyos? Doon din sa mga taong nakasakit sa iyo. Yung binibigay mo, hindi naman sa iyo eh. Yung ibibigay mong pagmamahal sa kanila, galing yan sa Diyos. Kaya mong magmahal kahit sa mga nakasakit sa iyo. Yan ay grasyang pinagkaloob ng Diyos sa iyo. Just choose it. So remember, love your enemies, not because they deserve love, but love your enemies because it is who you are. It is more enjoyable to love. And by loving, you create more peace and blessing in your life. Mahirap pong utos ito sa Panginoon, ang mahalin ng ating mga kaaway, lalong-lalo na kung sariwa pa sa ating isip yung mga masasakit na alaala. Di po ba? Pero walang imposible sa Diyos kung magpapatulong tayo sa Kanya. Kaya, sa banalamisang ito, habang pinagdarasal po natin, ang mga kapatid nating may sakit, pagdasal din natin, sabihin natin, O Panginoon,
Punuin mo pa kami ng iyong biyaya, ng iyong grasya, at gamutin mo ang sakit ng aming galit at puot. Turuan mo kami araw-araw na magmahal kung paano ka nagmamahal. Parang aming buhay ay mas gumanda pa, mas gumaan pa, at mapuno ng biyaya ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Taglay ang pagtitiwala, lumapit tayo sa mapagpatawad na Ama na ang habag sa atin ay walang hanggan at walang katapusan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging buhay na halimbawa ng pagpapatawad at habag na ipinakita ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang kaawaan ang mga taong nakasakit, nakapinsala o nagdulot ng mga paghihirap sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa tulong ng biyaya ng Diyos, naway mapatawad natin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, magnitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihan, mahabaging Ama, pinasasalamatan ka namin sa pagpapatawad na hinahandog mo sa pamagitan ng iyong anak. Tulungan mo kaming ipahayag sa iba ang iyong pagpapatawad. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pinagdiriwang naming banal na paghahain ay maganap nawa sa pagpapatawad ng mga kasalanan at maging dapat na kami maging katambal sa pag-aalay ng iyong anak na aming tagapamagitan.
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa pagbabakas sakali mong kami bubuti, sinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, pinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kami makasunod. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inubot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa,
si Florentino, aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I never forget you. Stay with me, Lord, because I am weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my Light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyong kagandang loob ay lagi mong subaybayan ang iyong pinakikinabangan sa piging mong banal, upang ang iyong pinuspos ng lakas mong bigay ay makasalo lagi sa ligaya ng mga hirang. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Inanyayaan ko po kayo, lagay ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga dibdib at sabay-sabay po nating dasalin the miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of our sick. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set me free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands, for I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of my head to the soles of my feet. Cast out anything that should not be in me. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and to make new any disease areas, so that my body will function the way you created it to function. Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart. Saturate my entire being with your presence, love, joy, and peace.
and draw me ever closer to you every moment of my life. And Father, fill me with your Holy Spirit and empower me to do your works so that my life will bring glory and honor to your holy name. We ask this in the name of Jesus Christ, our Amen. Lord. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother, Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio Petralcina, Pray pray for for us. Muli po, maraming salamat sa mga araw-araw na sumusubaybay sa ating banal na misa online, lalong-lalo na po sa mga bumibisita sa atin dito sa parokya para sa ating Healing Mass. Again, ang ating pong Grand Lenten Recollection at Healing Mass ay magaganap po sa March 21 dito po sa Brenzigiao Convention Center sa San Fernando, Pampanga. Mag-open po ang mga pintuan, ang ating gates. Libre lang po, first come, first serve sa ating po mga upuan. 6 o'clock po ng umaga. Pero ang ating pong talk ay mag-uumpisa ng 8 o'clock ng umaga. It will be followed by our Mass. At yung mga gusto po na makatanggap ng oil, no, pipila lang po sila pagkatapos po ng ating banal na misa. So kita-kita po tayo ngayon pong paparating na March 21, Saturday, sa Convention Center, City of San Fernando, Pampanga. Muli po, paalaala ng Panginoon, hindi natin kailangan ng kaaway sa ating buhay. Why should you love your enemies? Because you are a being of love. Ikaw ay ginawa ng Diyos sa pagmamahal, meron kang maibibigay na pagmamahal kahit na sa mga taong nakasakit sa iyo. Tandaan niyo po, mas masarap magmahal kaysa sa nagtatanim ng galit, kaysa sa nagtatanim ng puot sa iyong puso. At kahuli-hulihan, kung gusto po nating matuldukan ang kasamaan, ang karahasan, kailangan nating magmahal. May be painful for you, and yet when you love, you lessen the enemies, no, in this world. My dear friends, let us love so that we can always be blessed in our life. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.